upset. Oh, ano pa ba? Dahil sa katangahan ni Kiko, ito Robin Minura, ito to, Minura ng mga Sambonggenyo. Ito maganda to. Ito yung pinapakinggan ko kanina kay Badcaster. O sige, ituloy natin dito. Form si Robin Padilla. Wait lang. Labanan ng mancha with new Breeze Liquid. Tanggalang nanuot naman siya, may fresh fragrance pa. Alright, pasok. Halloween's Day na or Halloween's night na pala bukas. Kaya pala itong mga politiko ay naghahanap na yung mga ghost projects nila. Isa na dito si ang magaling na Robin Padilla. Si Senator Robin Padilla na last week or this week, early this week ay pumunta ng Zamboanga kasama ng asawa niya si Mariel at kasama ng pamilya nila, anak nila. Pumunta sila ng Zamboanga para bisitahin at mag-inaugurate ata yung project niya sa isang Badjao community or mga minority group o yung tawag na Badjao. Ito yung mga boat people umaabot ngayon dito dahil kulang talaga sa tulong ang mga yan. Kaya lang nung pumunta si nakarating si Robin Padilla doon, hinanap niya, saan na ba yung project ko dito? At sinabihan siya, Mr. Senator, wala po kayong project dito. Wala kayong project dito, Mr. Senator. Nag-ghost project hunting na naman kayo, Mr. Senator. Ano ba ito? Masyadong advance yung Halloween nyo, Mr. Senator. Napahiya si Robin Padilla. Napahiya at nagalit. Kaya kahapon nag-post siya ng isang nakaka-insultong post. Hindi lang sa LGU ng lugar ko sa Zamboanga City, kundi pati mga kababayan ko diyan sa Zamboanga, mga tawag ko kompoblanos or mga province mates. Diyan sa Zamboanga. At ito ang post niya. Sabi niya, iba talaga ang politika sa bansang ito. Nagpalit ng mayor sa isang kilalang syudad na kinampanya ko pa at nanalo. Nanumbat pa. Sa paniwala ko na mas magkakaroon ng resulta ang proyekto ko para sa mga Badjao kaysa sa dating mayor mas lalo palang lalabo at sinagot pa ang staff ko na wala silang alam. Wala silang alam. Kaya nga kami bumiyahe. Umuwing luhaan. Kaya nga kami bumiyahe ng personal at nagtatanong po bilang supporter po ninyo. Mapapamura ka na lang sa hinayupak na sistema ng politika sa Pilipinas. Mapapamura ka na lang sa hinayupak na sistema ng politika sa Pilipinas. Mapapaaway ka o sising-matching ka na lang. Ngayon ako nakita na talagang galit na galit si Robin Padilla sa post niya. Marami na siya naging kaaway pero galit na galit siya dito. Galit na galit siya dito. Saan ang project ko? Saan ang project ko? Pumunta pa naman siya dyan, pati si Mariel. Nakita ko pa yung mga kanila, yung mga picture nila at video na bumisita sila yung museum, bumisita yung tinatawag namin na Fort Pilar, ganon. Mga mga tourist spots sa Zamboanga City. Yung pala, bad trip pala si Robin Padilla. Wala makitang project. Kaya itong social media page ng associated dito sa mayor namin, si Olaso, Mayor Olaso, ay nagpalabas ng open letter. Open letter to Senator Robin Padilla. Baktay ka, from the people of Zamboanga City. Sabi dito, basahin na lang natin para hindi nyo sabihin nagdagdag bawas tayo. Dear Senator Padilla, we the people of Zamboanga City are deeply concerned and disappointed by your recent viral social media posts alleging that a certain city failed to implement a project for the Badjao community.
for us, it's not just about making furniture. It's Narangan about tayo. making... Sa mga bagong pasok dyan, baka nakalimutan niyo mag-like, mga kabsat. Salamat. While you did not mention the city by its name, it is clear from the context and location of your post that you were referring to Zamboanga City. Yun nga pumunta ka naman siya sa Zamboanga City. Pati yung pamilya niya. As a national legislator, your words carry weight. When you post allegations publicly without verification, it causes confusion. Basag si Robin dito. Reputations and misleads the public. Such actions are not only unprofessional, but also irresponsible, especially coming from a public servant who is expected to uphold the truth, integrity, and accountability. Binasa. Di ba DDS country yan? Ako sa lugar na yan, pwede ko rin sabihin na kasalanan nyo yun. Yung Zamboanga Mapsat, no? Malakas dyan ang mga DDS, sa totoo lang. Pero binabanatan nila si Robin. Paano naman sablay na pabigla-bigla naman si Robin. Di mo dapat kinausap mo si Mayor. Total sinabi mo in-endorse mo, di ba? Dapat tinanong mo si Mayor, paano nangyari dito sa project ko dito? O kaya yung congressman diyan o sino mo. Bakit bigla ka na lang nagpo-post nang wala ka man lang confirmation o kaya tinanong sa mga taga diyan bakit nawawala yung project mo? Atragin sa project mo. Yung senador ba na dumidepensa sa pagpatay ng 30,000 katao, professional ba yan? May integridad ba yan? Parati ko sinasabi sa inyo, Zamboanga is a DDS country. Pero dito siguro, masabi ko nakarma kayo. Naniniwala kasi kayo sa DDS Alam nyo naman, wala yung integridad. Sino ba may integridad na... Tragis ka naman sa turban. Bakit mo naman ginagawa yung mga DDS? Masasaktan sila pag ganyan. Lalo na may bahay ka dyan, saka business ka dyan sa Zamboanga. Naku po, wag ganyan. Naku po. Kapatay na 30,000 katao at iwanan tayo ng 13 trillion na utang. Meron may integridad ba yung mga DDS politicians na sumusuporta sa pagpatay ng 30,000 katao? So, kuwan lang kayo, parang nakarma lang kayo. Nagbigay kayo ng integridad sa tao na wala naman integridad. O sa isang grupo ng mga politiko, ng mga DDS na wala naman integridad. Sabi pa dito, if you truly intended to help the Bajau or any indigenous people's community, the proper course of action would have been to coordinate directly with the city government or the concerned local offices. Mayor Kimer Olaso has already clarified that no funding or project from your office was ever received by the city. So dito tama naman sila. Kasi pwede ang nangyari dito kay Robin Padilla, either naloko siya, nabudol-budol siya ng staff niya na sinabi, may project po tayo dyan. Senator, pumunta kayo, bumisita kayo para inspeksyonin nyo yung project. Or, meron sila mga tao kumontak dyan na niloko sila, na kinuha yung pera nila, hindi naman ginawa yung project para sa indigenous people's community, sa mga IPs. Pero tama rin ito mga Zamboangueño. Bakit buong syudad ang pagagalitan nyo? Bakit pagagalitan nyo yung mayor? Susumbatan nyo pa. Sasabihin mo na, tinulungan ko pa naman yan. Manalo. Yan, mayor. Next time, mag-ingat na kayo sa mga DDS. Yan lang advice ko sa inyo, mag-ingat na kayo. Walang integridad ang mga DDS. Ngayon, sinira pa kayo. Parang pinalabas pa, binulsa nyo yung pera. So sabi naman dito, sa mga bata ni mayor, sana na-coordinate ka, diretso kay mayor. Nandyan naman ang City Hall. Bakit hindi nyo pwede gawin office to office? Na kwan kayo tuloy, na-ghosted tuloy kayo ng sarili nyong proyekto. So ilan milyon kaya ito? Ang masakit dito, pera natin yan. Sabi pa dito sa mga bata ni Mayor, before bringing accusations to the public sphere, you should have verified the information with your staff and with the local government. Transparency and cooperation, not public shaming, are the foundations of a genuine service. So, yun, umiiyak rin yung mga bata ni Mayor. Umiiyak rin yung mga bata ng City Hall na sinasabi, dapat transparent kayo.
dapat kino-coordinate nyo sa gobyerno at sa staff ni Mayor. Hindi nyo na, humahanap kayo ng transparency sa Duterte administration. Wala naman ito. Nakita nyo kung anong ginawa ni Martires sa ombudsman. Tinago lahat ng mga desisyon, pati yung mga salin. So you are looking for transparency at the wrong venue. Kaya kayo mga Sambuangueño, mag-isip-isip na kayo kung tama pa ba yung pagbibigay nyo ng suporta sa mga Dutertes, sa mga DDS. O ngayon, ang lumalabas, sarili nyo rin DDS leader na sinasambahan nyo ang nanginginsulto sa inyo. Pinapalabas, lahat kayo dyan magnanakaw. Kasama na si Mayor. Di ba? Hindi lang man pumunta sa office ni Mayor. Nag-post na kaagad, inupakan si Mayor. So that's what you get for believing in DDS senators like Robin Padilla or supporting Sara Duterte. Proud na proud pa mga politiko dyan na sinuporta sila ni Sara Duterte at ni Robin Padilla. Na ngayon, sino nanginginsulto sa inyo? Mga kapwa nyo DDS. Kapwa nyo DDS. Sabi pa dito ng mga bata ni Mayor, your recent action reflects poorly on your office and on the standards of public leadership. The move to publicize and verify claims on social media was unbecoming of a senator and uneducated in governance conduct. So yan, proud pa itong writer nito ni Mayor. Zamboanga City has always supported your leadership. Yan ang problema nyo. Stupidity begets stupidity. Sumuporta ka, namukha kayong stupido. Sumuporta kayo sa stupido. Ngayon, na-insulto kayo, namukha kayong stupido ulit. Di ba? Yan masakit. Zamboanga City has always supported your leadership. In fact, you were the top-ranking senator in our country during the 2022 elections. Nagyabang pa. Talaga naman, nakakaya itong mga kababayan ko. Earning the trust of over 200,000 Zamboangueño voters. Ngayon, buong syudad, ininsulto niya. Nagkwan pa. Nanumbat pa na tinulungan niya ma-elect yung mayor nila. Incumbent mayor ngayon. Sabi dito, we urge you to reflect on this incident and handle future concerns with professionalism. Walang professionalism. Si Sara ba may professionalism? Si Duterte ba may professionalism? Mahiya. Kayo ang napahiya. Sumuporta kayo ng you did the stupid act of supporting a stupid candidate. Now you look stupid. Engage directly with mag-engage daw sa local government mismo instead of posting sa media. Ganyan naman 'tong mga DDS, tingnan nyo yung ginagawa nilang pagsisinungaling diyan. Na-ambush daw si Gutesa, na-ambush daw si Marcoleta. So, public service is not a show for online validation. It is a duty grounded in honesty, humility, and accountability. Honesty, wala. Nagnakaw na 13 trillion na pera. Humility, wala. Sabi ni Duterte at Sara, the best lawyer in the whole universe daw sila, kaya nakakulong si Duterte. And accountability, wala. Pinapatay pa nga, kinukulong pa nga yung nag-iimbestiga sa kanila tulad nila Laila de Lima. So yan So nakakatuwa ito. Awayan ito ng mga DDS. Ay, nakakahiya. Kakahiya mga politiko dyan sa lugar ko at mga butante. Proud pa. Ininsulto na nga sila. Proud pa sabihin na may 200,000 votes si Robin Padilla yan. Ito naman si Robin Padilla, siniraan pa yung mga nanumbat pa sa mga politiko dyan. Ay, grabe. Kaya sige, magsama-sama na lang kayo. Magsama-sama na lang kayo. Mga BIT. Ay. Pero syempre, sinong kawawa dito? Pwede natin sila pagtawanan kasi awayan ito ng mga BIT na DDS. Pero ang kawawa dito tayo. Dapat maimbestiga ito. Magawa ng senatorial investigation ito. Kung may pera, mga sabihin natin 50, 100 million, saan napunta yung pera? At kung binigay ni Robin Padilla, hindi naman pala niya binigay dinaan sa syudad. Kung dinaan niya sa mga
Islamic organization. Anong Islamic organization ito? Sino mga leader nito? Usually, yung mga Islamic organization, meron mga ustads yan o mga religious leaders. Sino ustads dito? Dapat hindi lang mga Sambuangueño, we want to get to the bottom of this. Gusto natin malaman kung sino ang sumira sa pangalan ng mga Sambuangueño. Pati tayo rin, mga taxpayers, kayo lahat. We are entitled to know ano nangyari sa pera natin. Kung hindi nga na misinform si Robin Padilla. Kasi pwede rin, sa kabisihan niya pagdepensa sa mga Duterte, pwede rin wala talaga siyang project doon. Na kamali lang siya para isipin may project siya roon. Kasi kahit pauwi-uwi ako dyan, wala naman ako narinig na meron siya project dyan. So, nakakatuwa talaga itong mga DDS na to. Ay. Talagang stupidity begets stupidity. Stupid people attract stupid people. Yan talaga ang sad reality sa politika natin. Kaya mga kababayan ko, magising na kayo. Magising na kayo. Stop supporting the DDS. Proven na wala talaga ito ginawa ng maganda para sa bansa natin. At lalo na, si Duterte 6 years pero walang ginawa anything at all na magandang project na mas maggumanda po yung mga daan namin dyan under the time of Duterte, under the time of President Marcos. Mas gumanda pa yung mga daan namin dyan under the time of Benigno Aquino III. Pero kay Duterte, wala. Binuhos niya lahat sa Davao. And yet, itong mga kababayan ko, proud na proud pa para sabihin na solid ang syudad para kay Duterte. Kakaya. Oo. Sige, hanggang dito na muna tayo. So, we will follow up on this issue kung meron tayo makita na update dito kasi pera natin ito nawala. Sabihin natin na binulsa ng mga kausap ni Robin Padilla ang pera. Mga NGO dyan, mga Islamic NGO dyan. At kayo rin, mga Islamic organization. Magtulungan kayo dyan para hanapin kung sino itong salarin. Kaya nga, hanapin nyo. Hanapin nyo yung project ni Robin Hood. Kasi nagwawala na siya. Naglagay ako ng project dyan, bakit di ko makita? Putragis. Yun ang ghost project talaga, Mamsat. Diba, Tokis? Putragis na kamo. Salamat, Sir Bada. Alak lang kamote. Maglas na tayo kasi anong oras na ba? 12:00 na mga Kamsat. Maglas na tayo. Huling hirit. Puntahan natin si Attorney Enzo. Attorney Enzo Recto. 12:00. November 1 na. Naku, patay. Nako. Ito na, Marcoleta, may babala kay Attorney Espera, may kalalagyan ka. Naka-live si Attorney, hindi ka lang. Itong si Attorney Espera, ito yung pumirma daw sa kwan ni Gutesa. Yun nga lang, 'di ba? Tinanggi niya, 'di ba? Tinanggi niya na hindi niya pinirmahan 'yan. Kasi at saka pinatunayan na rin ng RTC. Peke talaga yung hindi niya pirma 'yun. 'Di ba? Kaya itong si Marcoleta, nako po, may haharaping kaso talaga 'to. Lalo na pag pinatunayan sa ethics complaint niya, nako po. Magsisiyakan 'yan. Gabi-gabing talakayan, may pahayag si Villanueva 1 hour ago.